sa Bloom's Taxonomy. Bilang balik-aral, kamakailan lang natalakay na natin na ang proponent ng Bloom's Taxonomy ay walang iba kung hindi si Mr. Benjamin Bloom. Natalakay na rin natin ang 6 steps na under ng Bloom's Taxonomy. Ang una ay remembering, ang ikalawa ay understanding, ang ikatlo ay applying, ang ikaapat ay analyzing, ang ikalima ay evaluating, at ang panghuli at ikaanim ay creating. Ngayon, dadako na tayo sa pinaka-talakayan natin. Bloom's Taxonomy encourages learners to engage with knowledge at a deeper and more interactive level. Ang Bloom's Taxonomy ay nagpo-promote ng deeper and more interactive level. Kung natatandaan nyo, noong nakaraan binanggit ko na may dalawang bahagi ang Bloom's Taxonomy. Nariyan ang LOTS or the lower order thinking skills at ang HOTS or the higher order thinking skills. Ang Bloom's Taxonomy ay nagpo-promote ng deeper level kasi hindi lang to basta nasa isip ng bata, hindi lang basta remembering. Kasi kung babalikan natin yung HOTS, ang under nito ay analyzing, evaluating, and creating. Kumbaga, kailangan isa-isahin ng bata, kailangan ma-judge niya ng maayos, at sa huli, kailangan niyang makabuo ng sarili niyang gawa. Ibig sabihin, hindi lang to basta yung sinaunang pag-aaral. Diba nung panahon ng Kastila, ang pag-aaral ng mga estudyante kailangan lang sinasaulo or kailangan lang i-memorize. Pero dahil sa Bloom's Taxonomy, mas napapalawak, mas napapalalim yung kaalaman ng isang bata. Ang Bloom's Taxonomy ay nagpo-promote din ng interactive level kasi kung babalikan natin yung ikatlong step, which is applying, ibig sabihin, hindi lang basta naiiwan sa isip ng bata. Na-apply niya sa real world. Working with what they are learning in the real world sense rather than just possibly taking information on board. Tulad nga ng binanggit ko kanina, sa Bloom's Taxonomy, na-apply na sa real world yung mga natututuhan. Hindi katulad noong panahon ng Espanyol na kung saan ang role lang ng bata ay makinig doon sa sinasabi ng teacher. Kailangan niya kabisaduhin yung mga sinasabi ng teacher. Sa panahon ngayon, iba na. Hindi na ganun yung pagkatuto. Kailangan ng anim, which is remembering, understanding, applying, evaluating, analyzing, and creating. Sa panahon ngayon, mas natututo ang isang bata kapag involved na siya sa discussion. Nagkakaroon na ng student-centered approach. While Bloom's Taxonomy arranges learning into 6 cognitive levels in order of hierarchy and complexity, it also sees each level as being interdependent on the other levels, with all levels contributing to the final holistic learning outcome. Yung Bloom's Taxonomy, yung 6 levels or yung 6 steps doon ay magkakaugnay. Halimbawa, sa remembering and understanding. Hindi pwedeng maintindihan ng bata kung sa una pa lang hindi na niya naaalala. Siyempre, kailangan niya munang maalala, kailangan munang tumanim sa isip niya bago niya maunawaan ang isang bagay. Kanina nabanggit ko na yung Bloom's Taxonomy nahati siya sa dalawa. Yun yung LOTS and HOTS. Kahit na medyo mababa yung tatlo na under ng LOTS, importante pa rin yun kasi yun ang nagiging foundation para mas maging matatag yung mga under ng HOTS. This is why, while Bloom's Taxonomy is traditionally rendered as a pyramid or even an inverted pyramid, it is also rendered in order forms that place more emphasis on the interdependence of the levels. Yung 6 steps or yung 6 levels, magkakakonekta yan. Hindi ka makapupunta sa application kapag una pa lang hindi mo na siya nauunawaan. Hindi ka makakapunta sa evaluation kung sa una pa lang hindi mo na siya natatandaan. Kung mapapansin niyo dito sa picture nakalagay, Bloom's Taxonomy Revise. Ang original na maker nga ng Bloom's Taxonomy ay si Benjamin Bloom. Nirevise iyon ng kanyang estudyante. Ang unang gawa ni Benjamin Bloom ay noun. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Pagkatapos iyon, i-revise ng kanyang estudyante, naging verb yon. From remember, naging remembering. From understand, naging understanding. Sumunod, applying, analyzing, evaluating, and creating.
Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Bloom's Taxonomy. Dito na nagtatapos ang ating talakayan sa